Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, June 30. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagta-turnover ng 16 na unit ng Mobile Soil Laboratory na ipamamahagi sa bawat rehiyon na ginawa sa pamamagitan ng isang simpleng seremonya na ginanap sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Ang MSL ay isang 10-wheeler truck na may kompletong makabagong pasilidad, kagamitan at may kakayahang magsuri ng 44 na chemical, physical at microbiological na uri ng lupa, pati na rin ang chemical parameters ng tubig. Bahagi din ng naging aktibidad ng Pangulo ay ang pakikipagdialogo sa mga magsasaka habang pinuro din ng punong ekutibo ang kanilang mga sakripisyo at natatanging ambag sa sektor ng agrikultura at pangisdaan na patuloy na nagdadala ng seguridad sa pagkain at kaunlaran ng bansa. Bahagi din ng naging aktibidad ng Pangulo sa Nueva Ecija ay ang ginawa nitong pangunguna sa inaugurasyon ng Rice Processing System 2 Facility at ang pamamahagi ng iba't ibang makinaryang pansakahan. Kabilang dito ang mga makinaryang pansakahan na nagkakahalaga ng mahigit 31 milyong piso sa 17 samahan at kooperatiba ng mga magsasaka na kinabibilangan ng isang 4-wheel tractor na may kompletong gamit, 16 na rice combine harvester at isang handy cultivator. Sa programa, inikot ng Pangulo ang RPS2 facility na binubuo ng isang multi-stage rice mill na may kakayahang magproseso ng 2 hanggang 3 tonelada ng palay kada oras. Martes, July 1, ipinagkaloob ni Pangulong Marcos ang Order of Sikatuna na may ranggong datu kay bagong DFA Secretary Maria Teresa Lazaro sa isang simpleng seremonya sa palasyo. Ang pagkilalang ito ay bilang pagpaparangal sa mga nagawa ni Lazaro sa ugnayang panlabas ng bansa at sa kanyang pagsisikap na patatagin ang relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa. Matapos ang pagawad ng parangal ay pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang panunumpa sa tungkulin ni Lazaro bilang bagong kalihim ng DFA kapalit ni Kalihim Enrique Manalo na magsisilbing permanenteng kinatawa ng Pilipinas sa United Nations. Mula Malacanang ay nagtungo si Pangulong Marcos sa Philippine Stock Exchange sa Taguig City at pinangunahan ang opisyal na pagsisimula ng pagpapatupad ng Capital Markets Efficiency Promotions Act o CMEPA sa pamamagitan ng Special Bell Ringing Ceremony. Sa kanyang talumpati ay sinabi ng Pangulo na nang wala pa ang batas, ay higit na mataas ng maka-6 na ulit ang binabayaran tax sa pag-i-invest sa stocks dito sa Pilipinas kumpara sa mga kapitbahay na bansa at pinakamataas sa Asia. Subalit dahil sa CMEPA, maibababa na anya sa 0.1% ang buwis sa pamumuhunan sa stocks na anya ay makakahikayat sa mga Pilipino na mamuhunan sa ating capital market. Mula sa Taguig ay dumiretso ang Pangulong Marcos sa pagdiriwang ng ika-78 anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Air Force na ginanap sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. Binigyan din sa pagdiriwang ang pagkilala sa mga natatanging unit at tauhan ng Philippine Air Force dahil sa kanilang kahusayan sa operasyon, natatanging pagganap at tapat na paglilingkod sa bayan. Miyerkules, July 2, sinadya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bacoor Public Market at pinangunahan ang paglulunsad ng 20 bigas, meron na. Kasama ng Pangulo sina DA Secretary Francisco Tiu Laurel at mga lokal na opisyal ng Bacoor sa pamamahagi ng 20 bigas na para lang muna sa mga benepisyaryo ng 4Ps, senior citizen, PWD at single parents. Bukod sa ginawang paglulunsad ng murang bigas ay nag-ikot din ang punong ehekutibo sa nasabing pamilihan. Ikinatuwa naman ng mga kababayan nating nakabili ng murang bigas, kalaki pang pagpapasalamat sa pagsisikap ng Pangulo na lalo pang maipursige ang Murang Bigas Program. Huwebes, July 3, malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos sa mga delegado mula sa Philippines-Japan Economic Cooperation Committee at sa 14th Asian Business Summit sa isang courtesy call na ginanap sa President's Hall ng Malacanang. Dito ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng katatagan ng ekonomiya sa gitna ng mga pandaigdigang hamon at inalala ang mga aral na natutunan mula sa pandemya. Biyernes, July 4, binisita ni Pangulong Marcos ang Fish Port Complex ng General Santos City
at kinamusta ang mga mangingisda. Dito ay kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga nasa fishing industry sa tulong na ginagawa nito hindi lamang para sa food security ng Pilipinas, kundi pati na sa aspeto ng ekonomiya. Sa harap ng mga mangingisda sa General Santos Fishport Complex ay nagpaabot ng kanyang pasasalamat ang punong ekotibo dahil sa pagpapakain sa buong Pilipino, ganun din naman sa pag-export ng mga yaman dagat ng Pilipinas. Kasama din sa biyaheng Jensa ng Pangulo ay ang gumagawa at nag-export ng mga canned, pouched at frozen na produktong tuna para sa mga pribadong tatak. Ang pagbisita ng Pangulo ay nagpapakita ng matibay na suporta ng administrasyon sa industriya ng tuna ng bansa na nagbibigay ng kabuhayan sa libo-libong mga Pilipino, partikular na sa mga mangingisda at mga nagtatrabaho sa fish processing. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.